Magandang gabi. Una pala sa lahat, magandang gabi po sa lahat. Ako po si Governor Edwin Jubahib ng Davao del Norte. Una sa lahat, nabasa ko yung lumabas sa Manila Times at na-post sa social media ng Facebook tungkol sa sinabi nilang nasa likod ng mga katiwaliang nangyayari. Ngayon, nasama yung isang constituents ko sa Tagum City, Davao del Norte, na former provincial information officer ng Davao del Norte noong taong 2019. Siya nag-resign nung ako ay naging gobernador. Totoo na taga Tagum City, Tagum City, Davao del Norte, si Punyong. At may report dito sa office na nasangkot rin siya sa mga corruption issues ngayon. Sa investigasyon ngayon sa Kongreso at Senado tungkol sa mga flood control projects at other corruption issues ng mga infrastructure project, ako ay magbibigay ng official na pahayag tungkol dito, lalong-lalot na isa sa mga pangalang lumutang ay kilalang residente ng Davao del Norte. May nagbigay sa akin ng report at pinaimbestigahan ko at lumalabas na yung sinubmit na report sa office, lahat ng assets at structure ay talagang makikita natin dito sa probinsya ng Davao del Norte at sa Karatig probinsya. Allegedly, nakalagay sa report na si Ponyong ay nagmamay-ari ng mga assets na sobrang malaki ang halaga. At kung based ito sa sahod ni Mr. Soponias Gabonada, na siya ay Deputy Secretary General under sa opisina ni former Speaker Martin Romualdez, ang kanyang equivalent ng kanyang posisyon, ang sahod niya ay nasa halaga lang ng 200,000 pesos kasi SG30 siya. So in a year, nasa mga 2.4 million pesos. So in 2 years, 4.8 million pesos. So less pa yung mga expenses, taxes. So hindi naabot sa ganun. Pero ito nga, gulat ako sa report na binigay sa office. At ito yung mga assets na pinakita. Allegedly, mayroon siyang residential building, property niya sa Phil-Indes Homes, Purok Pag-asa, Barangay Visayan Village, Tagum City. Yung estimated acquisition cost is nasa 30 million pesos at may ongoing pa na development. May binili pang lot na katabi para sa parking area ng kanyang mga sasakyan. Pakita ko po ito. So, sobrang laki. Next, ito yung mga sasakyan na nakaparada. May high-ace van, may Ford Raptor, may isang Land Cruiser, another Land Cruiser na naman, may Tamaraw pickup at may Montero, may Toyota Hiace, Toyota Hilux, may Toyota FG Cruiser, may another Toyota FG Cruiser, may Toyota Lexus, may Toyota Hilux. Lahat to mga luxury cars ito. So, kung pagsasamahin natin, multi-million na po itong halaga sa sasakyan pa lang. Allegedly, mayroong isang convenience store and pharmacy. Makikita sa Purok 3, La Pilipina, Tagum City, Davao del Norte. 2-story building, malaki. This na naman sa sinubmit na pinadalang report sa office, mayroon na naman siyang rest house, address, Barangay Mapaang, Mako, Davao del Norte.
Malaking rest house ito. May swimming pool pa sa loob, yung land area, mga ilang hektarya. At saka mayroon pa siyang ancestral house na nirenovate ngayon, located in Visayan, Tagum City. Multi-million din ito ang halaga. And another din, this report na sinubmit sa office, allegedly, mayroon siyang private beach resort sa Sitio Mampising, Barangay Tagnanan, Mabini, Davao del Norte. Estimated acquisition cost, hindi pa kasama ang development dito, nasa 50 million pesos. Mayroon siyang mga heavy equipment, transit mixer, may heavy trucks, itong mga backhoe. Ito din yung mga heavy equipments. Makita mo, ito yung mga heavy equipments na kaparada sa Laak, Davao de Oro. Kung tingnan mo, parang display center na, sobrang marami ito, ilang units itong bakuna, nakahilera. Makikita mo dito sa, mababasa natin sa report, ito kasama siya, another page na naman sa mga equipment, naging contractor. Mayroon siyang partner na isang politiko, ngayon contractor, pero hindi ko muna pangalanan. Lahat ng assets niya ay may mga pangalan na nilagay kung sino yung mga kapartner niya. So, yung units, basahin ko, mayroon silang 12 backhoe, estimated 8 million pesos each, equivalent to 100 million pesos. Mayroon silang 4 na grader, estimated 12 million each, equivalent to 48 million pesos. May 3 road roller, estimated 2.5 million each, equivalent to 7.5 million. May 12 dump trucks, estimated 2 million each, equivalent to 24 million. 2 mixer truck, estimated 4 million each, equivalent to 20 million pesos. Yung 5 prime mover trucks. 2 fuel tanker truck, estimated 2 million each, equivalent to 4 million. And may bagong additional 30 dump trucks, estimated 60 million pesos. Yung 30 dump trucks. Kung i-total natin to lahat, abot talaga ng bilyon yung asset. So, itong report na to, kailangan kong submit sa ombudsman. Kaya nandito yung his lawyer natin, si Attorney Bobby Torion, para sa legal dito. Submit natin sa ombudsman at sa Senado para makasama sa investigation ng Blue Ribbon Committee. Now, in summary, what Governor Hubahib is doing is that since he is the governor, the father of the province, a report, a very detailed report was submitted to his office at hindi kasi pwede na hindi niya bigyan ng pansin itong report kasi napakadetalye, may mga pictures pa, no? Parang inimbestiga talaga at pina-verify din niya sa mga tauhan niya at existing yung mga structures na nakasaad po sa report na iyon. And after verifying, parang totoo ang mga reports na ito. Kaya naisipan niya na imbitahin ka at ideklara ito kasi yung mga inutusan niya ay willing po mag-execute ng affidavits for further investigation. There is in the rules of the ombudsman, any person can file a written request for investigation, so that the allegations therein, if there are sufficient leads, the Office of the Ombudsman can very well investigate the same and file appropriate charges if necessary. Sa tingin ko dito, kung ma-verify ito, then appropriate proceedings can be filed in the Court of Appeals for the possible forfeiture of the properties concerned if the respondent cannot explain it properly. Kasi in 2 years' time nga naman, ang laki po ng halaga po ng mga propriedad po na in-identify po sa report na pinangalanan ngayon ni ni Governor Hubahib. So to my mind as a lawyer, ang recommendation ko nito kasi pag-investigate ko rin dun sa mga taong nag-verify, willing naman sila mag-execute ng affidavit, they will execute affidavits in support of a transmittal letter to the Office of the Ombudsman requiring
a request for investigation, and likewise a transmittal letter addressed to the Senate through the Blue Ribbon Committee so that the same can be included in the necessary investigations in aid of legislation to be conducted by the Senate. So mahalaga po ito kasi totoo naman na lumabas po sa Manila Times report yung alleged involvement of the Deputy General Secretary, no, na si Sophonias Gabunada, and there are legitimate leads which can provide enough information on the part of the Ombudsman and the Senate Blue Ribbon Committee to conduct further investigations on the matter so that proper cases can be filed if the evidence warrants. If you will ask me of my legal opinion on the matter, parang enough siya really to warrant a formal investigation, no? Kasi may mga pictures talaga at saka yung causal connection parang nandyan. Kaya nga, we will let the appropriate body, which is the Office of the Ombudsman and the Senate, no, Blue Ribbon Committee, to conduct the proper investigation. Siguro si Sir Gabunada will excuse us, no? Hindi siguro siya makafile ng appropriate cases against us, no, for libel kasi may definite leads eh. At saka Governor Hubahib is only following from a Manila Times report and from the report which was given to him. And as a public officer, he has the moral as well as the legal obligation likewise to reveal it to the public. Kasi nga po, kung totoo po ito, ang laki-laki, paano ito ma-explain in just 2 years' time? When are we going to, plan to submit that sa Blue Ribbon and file a report sa Ombudsman? Soonest possible time. If possible, next week agad. No? Kung makaya nga, ngayong Friday. Kung makaya. Oo. Kailangan talaga natin mapaimbestigahan ito lahat. At para malaman natin kung ano ang katotohanan sa mga nangyayari